did it. Don't ever lose again. Not ever. I'm just taking a little advance payment on my reward. Okay, tell me, Bob. Do I come across as weak to you? Ang bike ko, nasusunog na talaga. At saka mukhang may nagsumbong na sa mga pulis. Sino naman kaya ang gagawa nito sa motorsiklo ko? Hindi ko na alam sa dami ng mga kaaway ko. Huwag kang magalala, Bob. Ano? Malalaman din natin kung sinong gumawa niyan. Tapos babawian natin siya, doble pa yung babayad natin. Hindi ganun kadali yun! Saan natin hahanapin ang gumawa nito? Basta hahanapin natin silang lahat. Uumpisahan natin sa mga maliliit. Tapos iisa-isayin natin silang pupulbusin. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin nahahanap yung gumawa. Ganun lang kasimple yun, di ba? Ba't ganyan ang mukha mo? May kutob ako na ang maaligid lang dito ang gumawa nito. Hahanapin ko na siya, tatapusin ko na siya. Kadalasan malamig naman ang ulo ko eh. Ngayon lang ako nagalit ng ganito. Sigurado magagalit din si Jackie. Sayang, gustong-gusto niya rin ang bike na yan. Siya nga pala, nasaan na siya? Di ba sabi niya pupunta lang siya sa laundromat? Huh? Hindi mo ba talaga alam kung nasa yung laundromat? Hindi ko alam. Basta isa-isahin na lang natin ang lahat ng lugar dito. Masama ang kutob ko rito. Hello, si Bob to. Wala ako dito ngayon. Mag-iwan ka na lang ng message at tatawagan na lang kita. Oh, ano? Wala din eh. Wala din si Makihara doon. Akala ko pa naman nandun si Soichiro sa bahay ni Bob. Sinabi ko na kasi sa'yo na huwag ka mag-alala doon eh. Gumagamit lang naman ng berdugo ang mga team para disiplinahin ang mga nanggugulo, hindi sila mapapano. Saka ginagawa lang ang pagdisiplina sa loob ng campus. Saka kung hindi sila lalaban, hindi sila mapapano. Saka tanggapin na lang nila yung parusa. Pero, ano itong masamang nararamdaman ko? Parang may masamang mangyayari. Sumasakit ang ulo ko. Sumasakit ang tiyan ko. Nasusuka ako. Oh, bakit? Pupunta lang ako sa banyo. Huwag mong sabihin may laman na yan. Sira ka ba? Hindi ako buntis, no? Hello? 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 Si Aya to! Akala ko pa naman si Soichiro na hindi pala. Ate, si Ryuzaki daw. Ano ka mo? Hello! Sana! Bakit bigla kang napatawag? Marami akong ginagawa. Kung hindi importante, ibababa ko na to. Come on now, don't be so cold to me. The main event is just about to begin. I'm afraid the opening act was a little lacking in one-on-one interplay. This is my first job in a while. I intend to have a whole lot of fun. What are you talking about? Di ba may dalawang bata ang pinagtitripan nito nakaraan? Interesado kasi yung presidente namin sa kanila eh. Nagbabala siya ng utos para dun sa dalawa. Madami na mga bertugo naghahanap sa kanila. Ano pa kaya mangyayari?
Ryusaki, hindi mo naiintindihan. Wala pang koneksyon ang dalawang batang yun sa amin. May gusto lang ang kapatid ko dun sa isa. Ryusaki! Ryusaki! Ito na! Dumating na dalawang kawawang tupa! Ganun pala. Ang galing mo pala sumipa. Teka, Aya! Huwag mo kong pipigilan, Ate Maya. Pero hindi mo alam kung nasan si Ryusaki ngayon. Saka bakit naisip kong gumamit ng motorsiklo? Okay lang, no? Marunong naman akong gumamit ng motorsiklo. At saka, nakikita ko sila. Ang linaw nga eh. Malakas ang pangamoy ko kay Soichiro. Siguro, ganito nga talaga kapag umiibig ka. Sobra ka na! Ang angka ng Natsume ay may kakaibang miyembro sa bawat henerasyon na dumadaan. At ang kakaibang kapangyarihan ni Aya ay malapit nang mapakita. Mga mata ng dragon. Sa sigulong China, ang tawag doon ay matang kristal. Ang mga matang yun ay nakakakita ng lahat. Minsan nakikita na ng mga nangyayari sa nakaraan at sa hinaharap. At hindi lang sa mga nilalang, nagagamit niya rin yun para kausapin ng mga bagay na wala namang buhay. Unti-unti lang nalalaman ni Aya ang kanyang kapangyarihan. Baka hindi talaga nagkataon lang na nagkagusto siya sa batang yun. Para sa akin, ang batang yun ay isang walang utak na mahilig makipag-away. Pero hindi ko masasabi. Baka may pag-asa pa siyang magbago. Soichiro! Makihara! Hello? Ikaw ba ang batang kapatid ni Maya? Ang bata-bata mo ka pero napakaganda mo na. Pasabihan mo na lang itong dalawa na kahiga sa sahig. Ako si Ryusaki Tsutomu, third year, Kentobu High School. Sa susunod na magkita kami, hindi ko na sila pagbibigyan. Magdala sila kama ng notice of withdrawal sa principal bukas, ha? Expulsion. Yan ang parusang naisip ng enforcement team. Huwag ka na kumontra. Magagalit lang ang mga espiritu. Saka kahit anong paggawin mo sa akin, sigurado namang hindi ka mananalo. Pagkapurado, marami pang pagkakataon para makipaglaban sa amin. May pag-asa pa kayang maayos to? Baka pwede pa. Ipapanday na lang natin. Si Satsuma pa man din ang mismong pumanday ng katana sword na to. Sa panahong ito, wala nang panday na makakagawa ng espadang ganito. Kung sa bagay, wala na ring espiritu sa loob ng espadang ito. Ang katana ay parang lalaki. Pag wala ng espiritu, patay na. Mabuti pa itabi mo na lang yan. Sayang lang kung ipapaayos mo pa yan. Nung nabalik ko kasi ito, nangingibabaw ang galit sa puso ko. Bara-bara akong umatake sa kalaban. Para tuloy sinadya akong mabali ito. Gusto ko pang lumakas. Gusto ko pang lumakas. 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 Lalakas pa kayong dalawa. Sigurado yan. Hihigitan niyo pa. Ang lahat. Ate? Ano bang ibig sabihin ng maging mas malakas? Para kasing wala akong may tutulong dun sa dalawa.
Ang hirap kasi natalo yung iniibig ko. Tsaka pati yung mga walang kinalaman na damay. Sinilang ako sa angkan ng Natsume. At sa murang edad natuto na ako ng martial arts. Akala ko malakas na ako at kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Ang kaso, ano ba talaga ang dahilan kaya gusto ng taong lumakas? Na maging malakas? Ano ba ang ibig sabihin ng malakas? Dati pa yung tinatanong ng lahat ng tao. Sa totoo lang, malinaw at simple lang ang sagot dyan. Gamitin mo ang utak mo, Aya. Kung hindi mo alam ang sagot, anong klaseng martial artist ka? Para namang hindi grabe yung natamo mo nung isang gabi ah. Ikaw nga para hindi ka sinikmura ni Soichiro nung isang araw eh. Nakakasagot ka pa pala na parang pilosopo. Okay ka pa pala. Teka, yung Ryuzaki at enforcement team, sabihin mo sa akin, sino ba sila talaga ha? Sabihin mo! Ang alam ko, nung panahon pa ng eskwelahan ng Tobojuku, meron ng enforcement team. Nung panahon na yun, tinaguyod ng grupong yun. Para manumbalik ang martial arts ng eskwelahan ng Tobojuku, napilitan ng martial artist at gumagamit ng espada na sumali sa samahang yun. Kumbaga, naobliga sila. Pinaglalaban ng grupong yun ang magandang pangalan ng eskwelahan. Puro malalakas at disiplinado ang mga miyembro ng samahang yun. Puro malalakas at disiplinado ang mga miyembro nila. Huwag mo silang labanan. Kahit gaano ka pa kagaling, hindi mo matatalo ang mga taong yun. Bakit bukas ang kandado? Oh, ate. Anong problema? Parang nagmamadali ka. Yan lang. Ito ba? Gagamitin ko lang sana ito bilang kapalit ng espada ko. Hindi pwede! Bakit, ate? Dahil ba, espada yan ang kapatid natin? Pero, kung hindi pwede, bakit pumayag ka na gamitin ko yung bike? Kay kuya din naman yung motorsiklo na yun, hindi ba? Bakit hindi ko pwedeng gamitin yung katana na yan? Aya! Mangako ka! Kahit kailan hindi mo nahahawakan ang espadang ito! Maliwanag! Bakit, ate? Hindi ito isang ordinaryong katana, Aya. Isa tong Chokto Reiji. Kapatid ko. Pare, may nahuli ka na ba? Oo, marami na ano. Hindi mo ba nakikita yung mga nahuli ko dyan? Alam mo, minsan napapaisip talaga ako. Bakit ba ang daming bota sa ilalim ng dagat ng Japan? Bakit tinatapo ng mga to? Ang bamalay ko. Si Jackie, kumusta na? Okay lang. Nasa kanila, nagpapahinga. Tulog. Mabuti naman. Maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat at tinulungan niyo ako. Salamat ha. Ang hina talaga natin. Nakakahiya. Oo. Kakaiba talaga ang buhay ng mga talunan, ano? Paano kaya nila tinatanggap ang pagkatalo nila? Hindi ko alam. Wala akong balak alamin dahil hindi ako talunan. Bakit? Ano bang ginagawa ng talunan pagkatapos ng away? Hindi sumusuko. Naghihintay lang ng pagkakataon para kagatin sa lega kalaban niya pagkatapos ng laban. Malas. 70% lang. Hindi ka pa yata nakaka-recover simula nung nasikmuraan ka nung bata. Baka mabinat ka sa ginagawa mo, Takayanagi. Ano ba yung sinasabi mo? Wala yun. Tingnan mo to. Teka, Takayanagi.
Sinabi ng baka mabinat kasi ginagawa mo eh. Hoy, huwag kang lilembot-lembot dyan. Huh? Hoy, kuya! Long time no see! Ayaw na namin mabuhay sa kaiyan. Hindi naman kami papayag na kakaya-kayanin lang ng mga taga-enforcement team. Kaya nandito na kami. Kaya hihingi na kami ng tulong ninyo. Todo High School, first year. Soichiro Nagi. Ako naman si Bob Makihara. At gusto namin sumali sa Juken Book Club ninyo. Soichiro, sasali ka? Sa loob ng 3 buwan. Pagkalipas ng 3 buwan, magiging mas malakas ako sa inyong lahat. Tapos gaganti kami kay Rizaki. At pababagsakin namin ang enforcement team. Sinabi niya yan walang bawian. Mga bata, gusto ko ang ugali niyo. Pinabati ko kayo. At mula nung araw na yun, dumating na ang tinatawag na pinakamalakas na miyembro ng Juken Book Club. Ano ibig sabihin? Ang sabi ko, nag-request si na Maya Natsume na kansilahin ang expulsion ni na Soichiro Nagi at Bob Makihara. Kaya hindi sila aalisin sa eskwelahan. Ang babaeng yun talaga. Alam ba niya kung ano ginagawa niya? Hindi lang yon. Pumayag din siya na sumali ang dalawang yun sa Juken Book Club niya. Yun naman ang hindi nagustuhan ng presidente. Natsume. Bakit? Ano bang sinabi ng enforcement team? Ryusaki? Alam mo, kung ako sa'yo, huwag mo mamalitin ang enforcement team, Maya. Kapag sinabi nilang hindi, hindi. Nakapag-desisyon na sila eh. Patatalsikin sa eskwela ng 2 batang yun. Alam mo naman yun, sa loob ng campus, kung ano kagustuhan ng enforcement team, yun ang nasusunod. At hindi na pwedeng kontra yun. Sasali pa sila sa Juken Book. Wala silang permiso namin, kaya hindi pwede. Hindi mo ba naiintindihan yun? Nakikinig ka ba sa akin? Huwag ka magbingi-bingihan, uy! Uy! Sa palagay ko, malaki ang takot mo dun sa 2 bata. Kung sa palagay mo, habang buhay kang ganyang kalakas, nagkakamali ka. Maya. Alam mo, bihira ako nga palang makita na suit-suit pa yung uniforme mo. Sindihan kaya natin ng konti. O di naman kaya, lilitsunin na kita hanggang pwede na kita kainin, ha? Ginagamit ni Ryusaki ang hangin galing sa apoy. Ganyan na pala siya. Mas malakas na nga siya kumpara sa dati. Kung tutusin, ang dapat lumaban sa'yo yung 2 bata, hindi ako. Pero, nagsasanay din ako ngayon kaya pwede rin kitang patulan. Pasensya ka na sa akin pero maikli pa rin ang pasensya ko. Hindi ako pwedeng magbulag-bulagan. Tara, itong sanga na to lang ang kakailanganin ko para talunin ka. Inyabang mo talaga. Pagsisisihan mo ang araw na ito dahil tatapusin na kita! Maya! Gumagamit siya ng capoeira. Ano bang ibig sabihin ng malakas? Ano bang ibig sabihin ng maging malakas? Parang alam ko na ang sagot. Nakakahiya ka, tol! Natamaan ka sa likod! Ang lakas mo ay hindi dapat kinukumpara sa lakas ng iba. Iba ang kagustuhan na lumakas sa kagustuhan na maging malakas. Dapat ay alam na ng lahat na laging may ibang tao na masigit na mas malakas kaysa sa kanila. Pero kahit alam nila ito, dahil alam nila ito rin ang siyang dahilan kaya lalo silang lumalakas.